Reb, sa encouragement. Yeah. Perfect. Perfect po tayo sa encouragement. Salamat pa, Lord. Ano po? Okay, balikan ko si Maestro. Ang sagot niya 7. Maestro, bakit 7? Nasaan napunta yung 3? Tatlo, hinahanap pa po, Reb. Kumbaga, Hinahanap pa. kailangan pa ng more communication. Tsaka, syempre, yung time po dito hindi masyadong mapipix. Minsan yung cooperation ng isa't isa hindi kayang ibigay na todo-todo. Kaya 7, ano? Pero, sa ngayon po, pero sana mas mag-improve. Amen. Yan. Salamat po, Lord. Yung flexibility, Pastora Dayan. Yung flexibility po, Reb, kagaya nga po nang nandito po tayo sa Kuwait, siguro po pag nandyan po tayo sa Pilipinas, malaya po tayo po pero dito po kasi hindi po natin hawak po yung oras po natin. Hindi po tayo nagiging flexible, lalo na po kapag meron tayong trabaho, hindi po natin mai adjust yung dapat nating gawin na priority natin, lalo na po sa gawain. Kaya parang nauuna po natin yung ating trabaho minsan pagdating sa schedule kesa po yung dapat gawin. Kaya hindi po tayo masyadong flexible po. Kapag katapos na lang po ng trabaho, doon na lang po tayo nagiging free, doon na lang po natin nagagawa. So, ibig sabihin, yung another 5 na grade, kaya hindi natin nagagawa. Hindi dahil sa ayaw natin gawin, kundi dahil sa naiipit tayo ng isang sitwasyon na hindi natin pwedeng pabayaan, tulad ng trabaho. Opo. Tama po? Opo. Again, yung flexibility, kahit 5 tayo, hindi tayo pwedeng parang may blame. Kasi po, nandiyan talaga tayo para magtrabaho. Opo. Po, hindi po sabihin, pag may pasok, alam mo, may pasok ng Friday, hindi ka makakatin, bumabagsak. Hindi po ganun yung pagkaunawa natin. Ano po? Yun po. Kaya, para sa akin, Pastora, 10 pa rin tayo doon siguro. Amen po. Sa commitment, Ate Mildred, 7 yung sagot mo eh. Saan napunta yung 3? Wala pa, Rep. Kasi nga po, wala pang hindi pa gaano ka-dedicate yung katapat, yung pangako niya na yung commitment niya kay Lord pagdating sa, kung sabihin na natin sa gawain, hindi pa siya gaano naka-dedicate dahil yun nga, parang mas matimbang pa rin yung kagustuhan niya kaysa sa commitment niya na tawag doon na pinigay sa kanya ng Lord. Kumbaga sa ministry, hindi pa siya ganun ka-dedicate. Tingin po. Kaya po 7, ano? Opo. Kaya, Opo. opo. Diyan po kasi ang degrade natin dyan. Alam mo po, no? I-connect mo kung sa sinasabi ni Pastora. Let's say 5 yung flexibility mo. Kasi nga po may trabaho pa. Pero, dapat doon sa 5 na yon, gradean mo yung commitment mo. Ibig sabihin, nakuha niyo po ibig sabihin, hindi na drive out. From 5 points na meron ka sa flexibility, kasi yun lang talaga yung pwede mo ibigay dahil may trabaho ka eh. Hindi mo pwede yung 10, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede pabayaan yung trabaho. So, from 5 points mo, nag-grade mo sa flexibility, pag pumunta ka sa commitment, dapat hanggat maaari yung 5 na yun, na dapat, na pwede mong ilansa mo, dapat 10 tayo ron. Nakuha niyo po yung gusto niyo ibig sabihin? Hindi na drive out mo. So, dahil ang grade po ninyo, grenade natin yung tawag sa 7, yun po, kailangan natin mag-improve para magkaroon tayo ng dynamic team. Doon sa mga free tayo, sa mga libre tayo, kasi alam ko yung buhay dyan, galing ako dyan, no? Alam ko yung pwede nating ibigay na time. Sana, isang malaking sana, yung time na pwede sana nating ibigay sa Lord,
ibigay na natin ang buo. Yung commitment natin. Kung kailangan mag-improve tayo. So, ako yung ibig sabihin. Apat, pasadante yung loyalty. Sabi mo, saan punta yung Hindi, yun nga po, pagka Sa ontos. minsan po yung sa Harads? Sa seaside. Saan punta ito, Pastor Dante? yung pag minsan po kumbaga, sabihin na natin yung katapatan, minsan na kumbaga tinatamad kang lumabas, no? Dahil kung baga may time na pagod ka sa trabaho, so hindi mo na magagawa yung dapat gawin mo. Kumbaga parang nanlalata ka na, ganun po. Kaya yung nawawala. Yun po yung sikapin mo man umano, parang kumbaga wala lang dating pagka ginawa mo. Kasi pagod ka na, wala ka ng hindi mo na hindi katulad nung pagising mo sa umaga, nandun agad yung energy mo. Pagka ganung hapon na po, wala na. Kasi pataka na galing trabaho. Opo. Tandaan po natin, pag pinag-usapan yung loyalty, ang context yan, relationship. Tama po ba? Nasundan niyo po ibig sabihin? Gaano ka? Tao ng tanong. Kung natatandaan niyo yung share ko no Friday, po? Yung press to start from your time. How do you value your time to God? Paano mo pinapahalagan yung oras mo sa Diyos? Gaano ka ka-loyal sa Lord? Gaano ka nagiging tapat sa Lord? Relasyon mo yan. Ikaw at ang Diyos. Pangalawa po, yung loyalty, ang definition ng pangalawang loyalty, yung relasyon mo sa kapwa mo. Alam mo po, sa simpleng paliwanag, pwede ka magsinungaling, pwede kang hindi maging tapat. Alam mo po, kung ako tatanungin ni Pastor Adean, nakikita niya ako, Reb, bakit malungkot ka? Bakit ganito? Bakit ganun? Tapos hindi ko sinasabi yung totoo. Sa tingin nyo, katapatang matuturing yun? Di ba po hindi? Kasi po, masakit po sa bawat isa ang maramdaman na hindi tayo loyal sa isa't isa. Naunawa niyo po kung sabihin, kung hindi ka nagiging tapat sa isa't isa, masakit po yun. Diba po, no? Ako, maraming beses ko na po naranasan yung na-betray ako. At lagi ko na lang tinitingnan kung ang Panginoon sa Kristo nga, kasama niya dun sa 12 disciples, na-betray ba siya? How much more tayo? Ibig sabihin, given po yun, pero dapat hindi mangyari. Maging maingat po tayo, yung loyalty natin. Alam mo po, dapat loyal tayo sa mga sinasabi natin. Hello? Dapat po, pag binibitawan natin yung salita, lalo na po kayo, no? Lahat kayo nangangaral na sa salita ng Lord. Iba-iba nga lang po yung platform. As Pastor Adayan, Pastor Dante ay during Friday, si Ate Mildred, si Maestro during Thursday prayer meeting. Pero same principle. Pinapangaral natin yung salita ng Lord. How come na masasabi natin yung loyalty natin through the Word of God kung yung ipinapangaral natin hindi nakikita sa atin? Di po ba? At isa po yan sa kinahihina ng isang dynamic team. Pag nawala na yung trust sa'yo nung subordinates mo or nung congregation, paano pa tayo pagtitiwalaan? Kasi hindi nila makita yung sa mga sinasabi natin. Hindi tayo nagiging, hindi tayo nagiging totoo sa sinasabi natin. Sabi ng Lord, sabi nga, di ba? Lakaran mo
kung ano yung sinasabi mo. Lakaran natin kung ano yung pinapangaral natin. Hindi po pwedeng nangangaral tayo, tapos hindi naman natin nilalakaran. Babagsak po tayo dun sa loyalty natin. Una sa Lord, pangalawa sa mga tao. Pangatlo sa sarili mo, hindi ka nagiging tapat. Hindi po ba? Yan po yung tinutukoy doon, yung relasyon natin. Nasundan niyo po? Nasusundan niyo po ibig sabihin? Amen po. Opo. Yan. Salamat po sa Lord sa buhay ni Joshua, ni Joshua, na tutupayan maging sa mga Israelite. Amen po. So, iwan ko lang po para lalo tayo maging epektibo. Sikapin po natin yung mga, actually marami tayong pwedeng isipin maging qualities na ingredients. No? Ilan lang po ito. Pero pwede po natin pagbasihan. Importante po yan. Ngayon po, meron po pa kayong gustong idagdag or tanong regarding dyan bago tayo tumungo doon sa pinaka gusto ko i-share sa inyo. Wala po, Reb. Okay na daw po, Reb. Sige po. Salamat po sa Lord. Kung wala pa kayong tanong, wala na rin akong sagot. Punta na tayo doon sa lesson natin. Ito i-share sa inyo. Mamaya, pero baka hindi po natin ito matapos, hatiin natin. Pero mamaya po, after po nito, magkakaroon po tayo ng short meeting. Ano po? Sasabihin ko na lang po kung saan ko puputunin. Okay? Sige po. Salamat po sa Lord. Bigay ko na po yung lesson. Gusto i-share sa inyo. Ito po ay pag-aaralan natin. Ano po yung first page ninyo? Anong nakalagay dyan? The power of written goals. Yan. Okay. Kung kayo po yung tatanungin ko, ano po yung pagkaunawa niyo dyan? Doon sa the power of written goals. At kung naghalag mo siya, pwede mo sabihin ang kapangyarihan na nakasulat yung mga layunin. O lakas o pwersa na nakasulat yung layunin. Yung po yan, pwede po gano'n, ano po. Ngayon, sa inyong pagkaunawa, ano po yung ibig sabihin yan, the power of written goals? Una, bakit kailangan isulat yung goals? Bakit kailangan na? Para po for example po yung pasok ng 2025, kung ano po yung goal natin, kailangan mas maganda po nakasulat para lagi nating makasama sa prayer natin. Hindi natin makalimutan. Lagi may panalangin. Pangalawa, ano po? Ano pa po yung nakikita nyo? Kasi alam niyo po, sabi sa pag-aaral, yung mga umate ng seminar, pag hindi ka nag-notes, halos 90% ng pinag-aralan mo, after ng conference mo, pero pag sinusulat mo, anong tinuturo sa inyo, malaki yung porsyento na merong naiiwan. Kaya mahalaga po yung nagsusulat. Opo. Same principle po. Meron pong mahalaga po na yung goal ng church or ano ba po dyan sa Kuwait, na yung goal, yung gusto nyo marating for the year 2025, dapat po nakasulat. Una nga po, sabi ko sa dati, para ipag-pray. Pangalawa, paano mo makakalimutan? Tama ba? Kasi pwede mong balik-balikan pag nakasulat. Ano pa po? Pag nakasulat,
lagi yung mababasa, lagi yung naalala, lagi yung pinapag-pray, ano nangyayari sa atin? Hindi natin nakakalimutan. Nag-check. Challenge tayo. Yes. Yun po yung advantage ng makasulat yung goal. Una, may papadalayan natin. Number 2, hindi natin malilimutan. Number 3, matcha-challenge tayo. Number 4, malinaw sa atin yung gagawin natin. Marami po tayong pwedeng isipin eh. Marami pong pwedeng pumasok sa isip natin bakit makapangyarihan na yung goal ay nakasulat. Yun nga po yung mga ilan sa sinabi ko. At kayo po, sa inyong sarili, meron kayong may iisip bakit mahalaga? Di po ba? Siguro isa sa bakit mahalaga yung goal, pwede nyo share, yung vision, pwede nyo share sa iba na ipapasa. Dahil nakasulat eh. Di ba? Amen po. Nasundan niyo po ba? Amen po. So, dyan po, kayo po, after po nitong pag-aaral natin ito, magkaroon po kayo ng parang brainstorming. Mag-set kayo ng mga goals for the year 2025. Dapat po yung goal attainable. Pwedeng mangyari. Po tayo nag-set ng goal na napakalaki na hindi naman natin kaya. May kukonsider mo dyan yung resources, yung manpower, kaya ba natin ito, mga ganon. Ayan po. Amen po. Ngayon, naunawa po natin sa simpleng pangungusap, sa simpleng paliwanag, yung the power of written goals. Bakit mahalaga, bakit makapangyarihan, kasi marami itong itutulong na mabuti sa atin as a team. Dahil pwede nyo balik-balikan. Kasi lahat tayo, nalilimutan natin yung mga pinag-uusapan natin. Kaya nga meron nag-take ng minutes, di ba yung secretary? Para pwedeng balikan. So, yun. Pang second page. Dako po tayo sa second page. Pakibasa po. Let us dream big, believe big, and achieve big. Okay, sabi po rito, 2025, let us dream big, believe big, and achieve big. Alam niyo po ba, ang tawag po rito, let us dream big, believe big, and achieve big, progressive principle. Ang tawag po dyan. Pag sinabing progressive, pataas, paakyat. Ano po? Pag sinabing progressive, paunlad. Ano po? Sinabing progressive principle. Ano po yung mga ano yung nakapaloob doon sa progressive principle? Yun nga po, dream big, believe big, and achieve big. Opo. Pag-usapan po natin yung dream big. Sabi rito, the Bible encourages people to dream big and trust in God's plan for them. Tingnan niyo po, basahin niyo po yung Bible niyo sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ano po yung pangako ng Lord dyan? Ephesians 3:20. Purihin natin ng Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya kumikilos sa atin. Amen. Ulitin mo nga po at email thread sa pa, dahan-dahan. Purihin natin ang Diyos Patience. na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Amen. Sabi dito po, praise be to God, it is His power that is working in us. Nakita niyo po yung progressive declaration ng Lord. Sabi rito, purihin natin ng Diyos. Bakit?
It is His power. Ano po? Ano karugtong? He can, That work within it's His power that is working in us. Kanino pong power? kay Lord. The Lord. Opo. Tapos sabi nga, and with that power, He can do little. Di ba sabi ron? More than all we ask or imagine. Yes, sabi rito. Dito naman po, sabi rito, and with that power, He can do much, tapos much more than anything we can ask or even think of. Ano niyo po ba yun? Ano tawag doon? Na pagbulig-bulayan niyo po ba yun sa inyong isip? Sabi niya, dahan-dahanin ko, and with that power, He can do much more than anything we can ask or even think of it. So, ang sabi dito, ang Ephesians chapter 3 verse 20, ipinupustro tayo, gagawa na rin lang tayo para sa Lord, mag-dream na tayo ng big. Bakit? Kasi meron palang power na galing sa Lord, ano po, para magawa natin yung higit at higit pa, diba? Sinasabing gano'n, more than anything we can ask, higit pa sa inihingi natin at iniisip natin. So, ang Bible mismo, it is a progressive principle from Ephesians chapter 3 verse 20, ini-encourage yung mga leader, dream big. Opo, wag kayong makontento na kung ano yung nandyan lang. Opo, kung kayo tatanungin ko, pero dapat, attainable, dapat makakamit. Mag-isip po kayo sa inyong sarili, ano yung dream ninyo na malaki na gusto niyo mangyari para sa Lord? Kasi sabi ng Ephesians 3:20 sa Tagalog, di ba? Pakiulit nga po, Ate Mildred. Purihin natin ng Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ano sabi niya? Naigit makagawa, Higit makagagawa. Opo. Sa hinihingi o inaasahan. Yes. So, ibig sabihin, kung humihingi tayo ng maliit na bagay, higit pa ron pwedeng ibigay sa atin ng Lord. More than anything you ask and think. Diba? So, ano yung encourage natin? Gagawa na rin lang tayo para sa Lord. Mag-dream na tayo ng big. Mangarap na tayo ng malaki. Amen po. Ano sabi ng Hebrews 11:1? Yung pananampalataya sa mga bagay na Hindi nakikita. Kasi ano sabi ng Hebrews 11:1? Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yes. Ang isang ingredients para matupad ang dream, big, faith, pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero pwedeng mangyari yun dahil pangako ng Diyos yun eh. Amen po? Mangarap tayo dyan. Ano na po yung umatin? Mangarap tayo na dumami. Pwede po yan eh. Mangarap tayo na mag-double yung number ng attendance. Mangarap tayo na mag-triple yung number ng attendance. Pwede po. Hindi po magiging hadlang yung lugar. Pwede po kayong mag-2 service, mag-3 service. Pangarapin niyo po yun. Pwede kayong mag-2 service, isa sa umaga, isa sa hapon. Kasi dumadami po. Pangarapin natin yun. Dream big. Sabi nga nun. Pangalawa po, ano po yung pangalawa?
After you dream big, kung gagawin mo? Believe. Believe. Big. Big. Kaya progressive no? After ka mangarap, ang sabi ng Lord, paniwalaan mo. Parang dito, tinutukoy niya, looking beyond your own limitation. Means, sinasabi rin ng Hebrews 11:1. Paniwalaan mo. Parang tingnan mo ng lampas sa mga limitasyon mo, yung pwede mong gawin. Kaya believe, paniwalaan mo. Opo. Tayo po yung naniniwala. Ngayong year 2025, month of April, nag-dream big tayo for a church lot ng Axilicab. By April, magbabayad po tayo. Believe. Si Lord bahala nun. Saan kukunin? Si Lord bahala. Paniwalaan natin. Kasi po, pag sabi ng Bible, pagkatulad tayo ng alon, ano raw, inahampas sa magkabila, ano raw sabi sa atin? Wala po mangyayari sa atin. Nagsisway po yung faith. Sway. Parang yun po, looking beyond your own limitation. Tapos, always see things from God's perspective. Yun po yung sinasabi ng believe big. Una, looking beyond your own limitation. Number 2, always see things from God's perspective. Lagi mong titingnan sa perspective ng Diyos, hindi sa perspective ng tao. Sa prinsipyo, pananaw ng Diyos, Ano yung number 1? hindi sa pananaw ng tao. Pag nag-dream big ka, tingnan mo yung pananaw ng Diyos. Tingnan mo yung ano ba ang sinasabi ng Lord dito. Huwag yung sinasabi ng tao. Di ba lagi sinasabi ni Pastor Ana, whose report will you believe? Yung perspective ng God, hindi perspective ng tao. Yung dream big, see the big picture. Yung dream big, sabi nga ng embrace possibilities. Nakapin natin. Yung dream big, sabi ron, be open to change. Yung believe big, build for God's glory. I mean, yung believe. Yung believe big, sabi, see the big picture, embrace possibilities, be open to change, build for God's glory. Yun po yung believe big. So yun po, progressive siya. After you dream, after mo mangarap, after mo mag-set ng goals, paniwalaan natin. Amen po. Build for God's glory. Wala ng internet. Wala. Ayan po. Meron Hello na. po. Hello po, Bishop. Okay na po. Ano lang po yung internet. Kaya niya, namatay. Namatay. Sa akin lahat ang nakakonect. Yan. Achieve big. Di ba? Kanina, dream big, believe big, achieve big. Yung achieving big dream, believe big. Sabi, it involves hard work. It involves hard work. It involves faith. It involves trust in God to achieve big. Kailangan natin ng hard work, kailangan natin ng faith, kailangan natin magtiwala sa yung dream, yung achieve big, sabi rito, to reach or bring about a desired end or goal to become successful. Ulitin ko po ang achieve big, sabi niya, isa rito ang meaning yan, to reach or bring about a desired end or goal to be successful. Amen po. Ito yung paliwanag ng let us dream big
Let us believe big. Let us achieve big. Ang tawag po riyan ay progressive Sa principle. principle. Okay. Tingnan niyo po, ano po sabi sa yung page 3 po ninyo, Habakuk? Ano po sabi niya? Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who read it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. King James. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Basahin niyo po sa Tagalog. Habakuk. Habakuk chapter 2, verse 2 hanggang 3. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ang nang malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Okay. Ano yung pinapasulat ni Yahweh kay Habakuk? Prophet Habakuk. Vision. Opo. Yung mangyayari kailan? Sa takdang panahon. Sa takdang panahon. Tomorrow. Tomorrow, tama. Bukas. Hindi pa nangyayari. Pero sabi niya, siguradong mangyayari. Diba? Kung matuloy man, mangyayari pa rin. Pero ang binigyan niya din dito, write the vision and make it plain on tablets. Kaya po, importante yung the power of written goals. Kasi makikita niyo po niya,